Welcome back mga kamista dito sa ating channel at ano ba, umaga ba o ano, good morning sa inyo dyan at good afternoon dito sa akin. So mga kamista, welcome back po at meron po tayong konting bibigyan lamang ng reaksyon at komento sa oras na ito. Actually, recently lang ito nangyari at over the weekend may nangyaring hindi maganda. At ito ay tungkol doon po sa anak ni President Bongbong Marcos na hinaras po. Hinaras po in a sense na hinarang po ang kanyang sasakyan diyan po sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Hinarang po ito ng mga armadong kalalakihan at ito pong humarang sa anak ng presidente ay mga bodyguard po ng isang artistang gobernador diyan po sa lalawigan ng Bulacan. At kung ano po ang nangyari, bago po yan mga kamista, kung bago po kayo dito sa ating channel, please subscribe, like and share na sa ganun po ay lumago pa ang ating channel at tulungan niyo po ako na maipus natin yung ating advocacy na makatulong sa mga abandoned child, na makatulong tayo dun sa mga bahay ampunan, makapagbigay tayo ng konting tulong na yung mga pangangailangan nila ron, hindi man po kalakihan, ang importante makapagbigay tayo ng tulong sa kanila. At sa pamamagitan nyo po mga kamista, kung ito pong aking mga video ay papanoorin po ninyo, kung boring man po ito o hindi sa inyong pananaw, kung ito po ay inyong panonoorin at tatapusin po ninyo, ay malaking tulong po ito sa aking advocacy at magiging kabilang na po kayo roon na makatulong tayo sa mga abandoned child na mga inaalagaan sa mga bahay ampunan ng mga madre at pare. So mga kamista, ituloy na po natin at ganito po ang nangyari nga. So last weekend po ay binabaybay po ng anak ng presidente itong North Luzon Expressway diyan po sa parte ng Bulacan. According po sa balita, ito pong anak ng presidente ay umovertake sa isang convoy. Bali, meron din pong convoy kasi. So siguro, medyo mabagal yung convoy at medyo humaharang masyado sa lahat ng daan, sa lahat ng lane. Nagdesisyon po itong sasakyan ng anak ng presidente, yung kanyang driver, na umovertake. At dito na nga po nangyari ang hindi inaasahan. Sa pag-overtake po ng Land Cruiser ng anak ng presidente, ay bigla itong hinabol. Hinabol po ito ng convoy nung isang politiko diyan po sa Bulacan. At hinarang po ang sasakyan, bumaba po lahat ng mga armadong lalaki at hindi po malaman kung tinutukan po ba ng baril o kung paano ang nangyari. Pero sa report po, naharas po yung anak ng presidente. At ang anak po ng presidente ay walang iba kundi itong anak niya na si Bini. Yung pong bata pa po ito itong si Bini Marcos. Nagtataka lamang ako at yung batang ito naharang ng ganito samantalang may mabait po itong batang ito. Nakikita natin to sa TV, simple nag-skateboard, nakikisalamuha sa mga ibang tao. Hindi siya naka-involve sa politika. So hindi politika yung pagkakaharang sa kanya, kundi meron lamang isang nagmalabis na convoy ng politiko at ito ay hinarang. So ano ang nangyari mga kamista? Ganito po yan. Nung hinarang po ngayon itong convoy at nahinto na nga, na malaman po nung itong mga nangharang na lalaki, itong mayayabang na lalaki na may mga armas, siyam na katao po yata itong bumaba at nilapitan itong sasakyan. At paglapit nga po nila ay meron po siyempre security rin yung yung itong sasakyan ng anak ng presidente. At kinausap po itong mga lalaking ito. Nung una ho, nagsisisigaw at kinaharas nga po sila. Pero nung malaman po na ang sakay ng Land Cruiser ay anak ng presidente, ay nag-aalisang bigla itong mga lalaki.
nung malaman nila na ang nasa loob ng sasakyan ay itong si Bini Marcos na anak po ni President Bongbong Marcos. So, biglang nabahag ang mga buntot nitong siyam na mga armadong lalaki. At nag-alisan po ito at naglayuan na, nagsialis biglaan mga ito. So, ang nangyari po mga kamista, ito ay hindi napabalita agad. Hindi ito agad napabalita, pero meron pong isang sumingaw na issue tungkol po sa nangyaring ito. Pero idininay po, idininay po ito ng Malacanang at sinabing wala naman daw pong nangyari. So, pero another day come. Lumipas po ang isang araw pa at bigla na lamang po itong si Mr. Remulla, si John Vic Remulla ay nagpasabi na sa isang interview na itong tungkol dito sa nangyaring panghaharang sa anak ng presidente. At dito nga po ay nabigyan ng pangalan kung sino po ang humarang sa anak ng presidente. At ito nga raw po ay na-trace dahil po sa mga sasakyan na ginagamit ng mga taong ito. At ito pong mga sasakyan na ginamit ng siyam na kalalakihan ay na-trace po kung saang municipality. At ito po ay nakarehistro sa bayan po ng Bulacan, sa Malolos. At ito po ay naka-detailed ang mga sasakyang ito sa opisina ng gobernador ng Bulacan na walang iba kundi po yung opisina ni Scorpio Knights. Boy Scorpio Knights po ang tawag nila rito ngayon. Pero siyempre alam naman na po natin kung sino po ang gobernador ng Bulacan. Ito po ay si Mr. Dan Fernando. Siya po ang gobernador ng Bulacan at ito nga raw pong mga sasakyang ito ay naka-detailed sa kanya. So ngayon po nagbigay ng komento itong si Remulla na ito nga raw pong na gobernador ng Bulacan ay medyo may pagka-abuso. Sinabi niya sa isang interview niya na ito raw pong gobernador na ito ay pag dumadaan ng North Luzon Expressway o sa NLEX ay medyo may pagka-abusado. At ito raw po ay marami raw po siyang na-receive na reklamo. At ang reklamo po ay pag dumadaan daw po itong gobernador sa naturang highway sa NLEX ay sinasakop ho lahat ng linya. At siya lamang po ang dumadaan. Walang pwedeng mag-overtake. Ganyan po ipinaliwanag at sinabi ni John Vic Remulla ang pagiging abusado ng gobernador ng Bulacan. Daig pa raw po nitong gobernador na ito ang presidente ng Pilipinas pag siya ay dumadaan sa NLEX. Abusado raw po talaga. Balita raw po talaga marami nang nagreklamo sa kanyang opisina tungkol sa pag-uugali ng gobernador ng Bulacan pag siya ay dumadaan sa NLEX. Sinasakop ang mga linya, lahat ng lanes at walang pwedeng mag-overtake. So mga kamista, matapos po ang pahayag na iyon ni John Vic Remulla ay naglabas naman po itong isang kolumnista. Merong isang kolumnista na naglabas ng kanyang opinion at balita. At sinasabi po dito ay kaya raw po ngayon hindi lumalabas itong si gobernador ng Bulacan, kaya raw po hindi nagpapakita sa tao, ay may nangyaring isang insidente. Hindi pa ho ito kumpirmado pero ayon po dito sa kolumnista na ito, sinasabi po niya na ang dahilan daw po kung bakit hindi nagpapakita at hindi lumalabas itong gobernador ng Bulacan ay namamaga po ang muka. Bakit po namamaga ang muka mga kamista? Ayon po rito sa kolumnistang ito, kaya raw po namamaga ang muka nitong gobernador ng Bulacan ay ito raw po ay pinuntahan ng isang general. May general daw pong pumunta sa opisina nitong gobernador ng Bulacan at siya po ay binugbog. Pinagsasasapak daw po ito at gumugulong daw po at nagmamakaawa itong gobernador ng Bulacan at naglululumuhod daw po. Ako ayon dito sa isang kolumnista na ito, gumugulong daw po talaga dahil binugbog at binanatan daw po dahil sa nangyari na panghaharang niya dito sa anak ng presidente. Although mga kamista,
Hindi naman po tahasang sinasabi na may kinalaman ang palasyo, ang Malacanang sa nangyaring ito, at kung totoo nga ba na itong general na pumunta doon na hindi naman pinangalanan nitong ating kolumnista na si Tulpo, yung tatay ng mga Tulpo, itong si Ramon Tulpo, hindi naman niya pinangalanan kung sino itong general na ito, at sinabi lamang niya na ito ay pumunta doon sa opisina yata o sa Bulacan para kumprontahin itong si gobernador ng Bulacan, at doon nga po ay binugbog nitong general na ito si gobernador, at gumugulong daw po at nagmamakaawa at naglululuhod at humihingi ng patawad at paumanhin sa nagawa ng kanyang grupo o ng kanyang mga tauhan, o sa nagawa rin niya. At ito pong general na ito, hindi naman sinasabi rin dito sa column ni Ramon Tulpo na hindi naman ito pumunta dahil siya ay inutusan ng Malacanang. Siya ay pumunta doon upang bigyan lamang ng leksyon itong gobernador ng Bulacan dahil na-disappoint siya sa ginawa ng gobernador sa tawag dito, pang-aabuso yata, o ang tawag doon, may tawag doon panlalamang doon sa ginawa niya sa NLEX, at nakatapat nga siya na ang kanilang pinahinto na umovertake sa kanila ay isang anak pala ng presidente. So, maliwanag po mga kamista, dito sa column naman, sinasabing walang kinalaman ang Malacanang at hindi naman inutusan itong general. At ito naman pong general na ito ay kusang nagpunta roon upang kausapin at bigyan lamang ng leksyon itong gobernador ng Bulacan. Mga kamista, ayon din po sa report, itong tawag dito, itong gobernador ng Bulacan na ito, talagang may pagkaabusado nga raw po pag dumadaan ng NLEX. Marami na raw pong nagrereklamo sa taong ito. At kung tawagin nga raw po siya is Scorpionites, si Mr. Scorpionites. Kasi po itong gobernador ng Bulacan ay naging lead role po ito doon sa pelikulang Scorpionites nung kapanahunan. At wala raw po itong ginawa kundi magmalaki, magmataas pag dumadaan siya ng NLEX. Medyo may kayabangan daw po, sinasakop lahat ng linya, daig pa niya o masahol pa siya sa mga escort ng presidente kung pag dumadaan ng NLEX. Sinasakop lahat ng linya, at ang masakit pa ron mga kamista, ang sabi po ay ito raw pong grupo ni Governor o ni Mr. Scorpionites ay talagang mga abusado. Wala raw pwedeng umovertake pag siya ang dumaan. So, kung ganyan po ang pag-uugali ni Mr. Scorpionites ng Bulacan, hindi ko po alam kung tama po yan. Kasi alam ko naman, may convoy talaga ang mga politiko. Pero yung sakupin mo ang linya ng lahat at bawal silang umovertake, hindi po yata ito karapat dapat. Alam ko, presidente lamang ang gumagawa niyan ng isang bansa dahil sa threat sa kanyang buhay. Baka maaari siyang maambus, kaya hindi talaga po pwedeng ma-overtaken o masingitan. Hindi nagpapa-overtake yung mga presidente ng kahit sinong bansa. Talagang pag sila ay dumaan sa mga main thoroughfare, yung malalaking highway na yan, close yan. Talagang kahit dito sa Amerika, sinasara talaga ang interstate pag dumadaan ang presidente. At alam ko na pag sa presidente rin sa Pilipinas ay ganun din naman for the security of the president. Pero ang isang ordinaryong gobernador at ganito rin ang ginagawa ay parang hindi naman yata na hindi naman yata tawag dito kaaya-aya mga kamista. Siguro paano na kaya kung ang naharang niya noon ay hindi naman anak ng presidente? Ano ho kaya ang maaaring ginawa ng kanyang mga tauhan kung hindi anak ng presidente yung umovertake? Sa tingin niyo mga kamista, ano ang gagawain ng mga tauhan ng gobernador na ito na si Mr. Scorpionites kung hindi po anak ng presidente yung kanilang naharang? Kasi ayon po sa kwento, siyam na kalalakihan ang nag-approach dito sa Land Cruiser ng anak ng presidente na bit-bit ang kanilang mga baril. So, paano ho kaya
kung ang nakasakay sa sasakyang ito ay hindi po anak ng presidente, ano ho kaya ang maaari nilang gawain? Sa tingin nyo mga kamista, ibibigay ko sa inyo ang kasagutan. May comment section tayo. Ilagay nyo po lamang kung ano sa tingin ninyo ang maaaring ginawa ng mga taong ito. Ito ba ay pang-aabuso sa kanilang otoridad o sa kanilang posisyon? Sa tingin nyo po ba, totoo kaya itong nangyari o hindi? Kasi wala pong tawag dito, wala pong official na statement na nanggaling sa Malacanang. Pero even though kahit walang nangyaring official statement galing sa Malacanang na ang anak nga ng presidente ay hinaras, bakit nagsalita ang Interior Local Government Head na si John Vic Remulla tungkol dito? At bakit alam ni Ramon Tulfo ang nangyari? 2 beses niya itong inilagay sa kanyang column at binabatikos nga niya at binablind item niya itong si Mr. Scorpionites, yung po ang tawag niya, na gobernador daw po ng Bulacan. Sino ba naman ang gobernador ng Bulacan? Isa lang naman ang gobernador, hindi naman 2 naka-elect na gobernador. So pag binanggit niya na gobernador ng Bulacan, ibig sabihin at sinabi niya Scorpionites, siyempre, yun po ay yung si Dan Fernando. Kasi si Dan Fernando po, siya po yung tawag dito, leading role sa Scorpionites. So, mga kamista, hanggang dito na lamang. At sa tingin niyo po ba, ano ang maaaring kinahinatnan kung hindi po anak ng presidente yung nakasakay doon sa sasakyan? Ano po sa tingin ninyo? Kung sakali naman na yung pong sakay naman ng sasakyan ay dahil nga siya ay anak ng presidente, kung hindi po mabait ang anak ng presidente, sa tingin niyo po, ano ang nangyari doon po sa mga lalaking lumabas at nangharas sa kanya sa mga oras na iyon? Kasi may convoy yan eh. Meron din pong mga tauhan yan. So, isa lang ang ibig sabihin. Itong anak ng presidente ay disiplinado. Disiplinado, pati ang mga tauhan na nagsisecurity sa anak ng presidente. Hindi sila basta-basta gumawa ng gulo o nagpaputok o gumanti dahil sila ay hinarang. Bagkus, they handled it very professionally. Pero kung sa iba yan mga kamista, hinarang mo ang isang convoy na may mataas na posisyon, all of a sudden, naglabasan kayo sa mga sasakyan nyo at may dala kayong baril. Automatic yan, puputokan ka ng mga security ng taong hinarang ninyo. Di po ba mga kamista? So, ano po sa tingin ninyo ang nang mangyayari dito? Hihingi kaya na tawad yung si Mr. Scorpionites pagdating ng panahon? Malalaman natin yan. Kasi alam ko nakatutok si Ramon Tulfo doon sa gobernador ng Bulacan. Malalaman natin ang isyong yan kung ano ang mangyayari sa mga darating na araw. So mga kamista, maraming pong salamat muli sa inyong panonood. At subaybayan nyo po yung iba pa nating vlog. At sana po muli, ini-encourage ko po kayo na panoorin pa yung ating mga video. Kung nakokornehan po kayo, pasensya na kayo. Gusto ko lamang pong mag-vlog at kumita para po makapagbigay ng tulong sa mga abandoned child. This is my advocacy na kung kumita po ito, yung kikinikita ng itong ating channel ay maibigay nating tulong. Actually, meron na po tayong konting kinikita. Pero kung panunuorin nyo pa po na hindi nyo i-skip yung mga ads at tatapusin po ninyo yung ating video, malaking tulong po yun para mas makatulong po pa po tayo sa mga natin yung pinaplanong tulungan. Ako nga po ay magbibigay ng tulong dito sa may bandang Cavite kasi po yung tinutulungan ko dati na nandiyan po sa Las Piñas ay nailipat na po sa bayan ng Cavite. At ako po ay nakikipag-coordinate na yung eksaktong address po nila doon at sa darating na buwan po, mga Marso o Abril ay magpapadala po tayo ng tulong doon sa bahay ampunan po na yun. At sasabihin ko rin po sa inyo kung ano po yung pangalan nito, yung kanilang pangalan na ginagamit sa Cavite. Para ko yung sa mga taga Cavite dyan, kung gusto rin po ninyong tumulong, magdiretso po kayo ng tulong sa kanila. At maraming po salamat mga kamista muli. Alam ko mahaba na tong video. Tapusin na natin at hanggang sa susunod po na ating vlog. Maraming salamat po sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all.
And thank you so much. Hanggang sa muli.